Isang pinagpalang umaga mga kapadyak. Muli nagbabalik ang inyong lingkod, Oscar Rota po. Magaling sa inyo ng dokumentasyon at impormasyon sa aking paglalakbay sa araw. Ngayon, itutuloy natin ang ating pagsiswim. Since ngayon lang ako nagbalik. Matagal din akong hindi nagtitraining ng swimming. So binabalik ko ulit. So talagang bago pa ako mahilig sa pagbibisikleta, ito talaga yung pinakauna kong activity pag Sunday, pag-swim talaga. Okay, so balikan natin yung mga panahon na nasa Pasig pa ako sa may ultra 50 meters doon. So every Sunday talaga, umulat umaraw, talagang nagsisim ako kahit na umuulan. Minsan nga natatawa kung may bagyo, pero doon pa rin ako, nagsisim pa rin ako. And then natigil lang yan nung napunta na ako sa Laguna. So yun, pero ang swimming naman talaga hindi na mawawala yan sa katawan mo. So kung alam mo naman talaga yung tama, yung talagang scientific tinatawag nila, hindi na mawawala yung training yan. Okay, so talagang nagseryoso talaga ako sa freestyle. Pero ngayon may pinag-aaralan nga ako, kahit na medyo may kaedad na rin tayo. So ang gusto ko ng mga pag-aralan talaga ngayon, butterfly. So tingnan natin yung mga nakikita ko sa YouTube, yung mga training, paano ginagawa. Sana may apply ko. So sana nung unang panahon may ganun na may YouTube ka na, and then papanoodin mo lang siya. Pagkatapos doon, i-apply mo na lang sa tubig. Ayos. So nandito tayo ngayon sa madilim, medyo makulimlim, pero enjoy lang natin. Nga guys, napakahirap talagang magbike sa main road. Daming bus. Kahit na malapad na yung kalsada dito sa Makiling, talagang gigit-giting ka talaga nila. So kailangan mo talagang tumawid, mag-ingat. So RIP doon sa ating ka-biker na nadisgrasya doon sa Pasig. So ingat lang tayo sa mga rider na kahit nag-iingat ka, hindi mo talaga maiwasan ang disgrasya. So kailangan natin talagang may kasamang spray talaga pag magbike tayo. Hindi natin nalalaman kung ano mangyari sa atin, lalo sa kalsada. Okay, so nandito tayo sa Picard. Naku, ayan na yung ulan. Yari tayo dyan. Ito na po ang ulan. Wala, ganun talaga. Yun. So sarap magbike sabay swimming. Ayun na guys, umulan. Sarap magpapawis. So talagang linggo lang talaga tayo nakakapag-bike. Ayun na guys, nakaputi ako. ayun na yung ambon. Tamang ambon lang, pero mukhang lumalakas. Yun,
Ayun na nga guys, lumalakas na nga. Okay, so okay lang yan. Yahoo. Ayun na yung ulan. Ay nako, kanina maaraw, biglang dumilim. Ayun na ulan. So nandito na tayo sa taas ng Magnetic Hill. Pababa naman tayo ng dam site. Ayun guys, itong part ng kaliwa, marami ng kabayan. Itong bandang left side, nagkaroon na siya ng isang community. Dati ilan lang ang tao dito, then biglang parang kabuting dumami, hindi na makontrol. Okay, so pababa na tayo. Daming bahay sa baba. Wala, ganun talaga, yun nila na control. Pero siguro pinagsabihan na sila na wag na magputol ng mga puno. Yung nakaraang kailan ba yun, 2 weeks ago, so bumababa ako dito, wala akong preno, katakot. So ginamit ko muna itong pulsus, kahit na mabigat, ayos lang, kaysa wala akong gamitin. Since hindi ko pa napapaayos yung hydraulic brakes ng Mountain Peak ko, dito muna tayo sa pulsus. Ay, daan-daan lang, pero malakas naman ang preno nito eh, kaya kayang-kaya. Ito na guys yung dam site ng UP. Siguro UP lang naman ang nakikinabang dito. Bawal na magtapon yung mga ibang lunsod. Yun oh. Panaitan tayo ng konti, baka sumemplang tayo, mahirap na. Okay, so ito na po yung paakyat. Yun, ay nako, mahirap talaga to pag ganito lang. Single lang yung crankset natin. So standard naman na ngayon single, pero sa tingin ko mas preferred ko pa rin yung tatlo, kasi meron ka pang 22 dun pinakamaliit. So ito, katulad dito, pulsus, naiakit ko naman. Yun nga lang, medyo mabigat, pero kaya naman. Dati no, pinakamalaki lang 32 sa likod, tapos naging 36. Di ka nakontento sa 36, naging 42, tapos naging 50, ngayon 52 na. Baka susunod mga 60 na, kasi laki na ng plato. Halos magkasinlaki na sila ng rim. Hindi, siyempre yung mga engineer alam yon. Tayo hindi naman nakakaintindi ng technology. Siyempre research and development yan. Hindi naman gagawin yung 52 kung hindi nakakatulong. And then gagawin yung crank mo, gagawin ng single, di ba? Yun. Hay, dahan-dahan lang. Kapagod. Wow. Ay. Eto na po yung isang packet na lang na siko. Pero siyempre wala pa rin makakatalo sa atin yung lugar natin sa Calamba. So chicken feed lang to, di ba? So panis na panis lang to, di ba, sa inyo guys, kung kayo'y umaakyat ng Snake Road.
Panis lang ba to? Taas din, di ba? Oh. Mataas din yung siko niya. Pero hindi naman katulad talaga ng snake road. Grabe, ilang siko yun, kaya tinawag nilang snake road. So madalas dun yung ating training ground eh. Pero since nadagdag yung swimming natin, eto, balik tayo sa Makiling eh. How? Wow. Konti na lang, diretsuin na natin. Wala nang pahinga-pahinga. Kapagod talaga guys. Pero yung pagod na yan, diba, may kapalit na kaligayahan naman, diba? Kahit na sobrang hirap pumidal, ay, tapos dala-dala mo pa full suspension. Ay nako, yun nga lang, kailangan ko nang ipareservice ang suspension ko sa likod. Sag na eh. So yung piggyback na lang ang gumagana niya, pero yung main chamber wala na. Siguro pwede na, kailangan ng palitan ng o-ring. So wala pa akong alam kung sino ang marunong mag-ayos ng ganitong suspension. Ayun. Pero sana mura lang ang pare-service. Siguro, di ako sigurado, baka sigurado panigurado ang reservice nitong suspension ko sa likod ng frame ko ay siguro mga 1,500 or hanggang 2,000. So guys, kung may mga alam kayong nag-aayos ng shocks, air shocks sa likod, so ang frame ko ay Sanction GT, and then stock na fork, and then stock yung suspension niya sa likod na PAX, may piggyback. Yun nga lang, yung piggyback na lang ang pwedeng lagyan ng hangin, pero yung main chamber hindi na. So kaya nagsasag na ako, pero nagagamit ko pa naman. Yun nga lang, siyempre nakasag na siya pag uupuan ko, pero nagana pa naman, meron pa namang play. Hindi pa naman talaga sasag na sag since may laman pa yung piggyback. Nandito na tayo, malapit na tayo sa Jamboree. Buti itong lugar na to, ayan, talagang bawal magtayo ng structure. Sana naman walang makasingit, kasi baka siyempre yung iba paunti-unti paliit, hindi napapansin, tapos maya maya ayun na naman sila. So ito yung kagandahan dito sa loob ng Makiling. Napaka sarap magbike, napakalamig. Kaya maririnig mo yung mga huni ng mga kuliglig. Kuliglig yun o ibon? Siguro ibon. Ibang huni ng ibon ang yung maririnig. Hay. Okay. And then yung pakanan ay ang Boy Scout. Yung kaliwa Jamboree eh. Dun yung mga Boy Scout, dun sila nagka-camping. So ayan, masarap din yung nagka-camping minsan, di ba? Pasensya sa mga moto-camping na nagka-camping, nagdadala pa ng karaoke, tapos magka-karaoke pa sila doon. Sana naman pag camping talaga, camping, nagre-relax ka, wala kang dalang any sound system na binibida mo pa yung boses mo na pagkalakas-lakas at hindi ka na nakakatuwa pakinggan dahil yung mga ibang tao ay gusto na magpahinga at ikay
nagsisisigaw pa at ang tugtog mo pa ay metal. Di ba? So yung pag-camping, sana wala nang dala. Ang dala lang kahit cellphone, lagay mo headset sa ulan mo, wag ka na magpapansin. At tama na yung ini-enjoy mo na lang yung nature. Okay, nandito na tayo sa pinakamalaking kamay dito. Morning po. Ayan, ang Jamboree. Okay, the Scout Low. Okay. So balik na tayo. Paano tayo? Okay. Okay, so baba na tayo. Ayos. Ayun nga, mula nga dito. Yun, bulan nga. Okay, so naid lang tayo guys. Okay, so chill lang. Morning. Okay, so hindi mo naman kailangan humarurot ng konti, pitik-pitik lang. Yung nakarang 2 linggo, grabe. Dito nagtutulak ako ng bisikleta, hindi ko pwedeng pedalan. Ang bilis dahil wala akong preno. Yun. Saka talaga ng pag wala kang preno, wala, sira na. Makakauwi ka ng bahay, pero naku po, kailangang ingat na ingat ka sa pagpipisikleta dahil wala kang preno. Ay nako eh. Yun, Cruz Calzada, delikado. Yun, akala ko naman ay tutuloy ang ulan. Ay. Yan, lumiwanag ulit. Grabe yung panahon na yan, predictable no. So buti nga sa atin dito sa Pilipinas no, dadalawa lang yung klima. May mga lugar sa ibang bansa na 4 sabay-sabay yung klima nila. Yung sa Kuwapao ba yun? Yung napanood ko, yung talagang literal na uphill. Kuwapao sa Argentina. Grabe, 4 na season yung naranasan nila. May part na sobrang araw, so kailangan nilang maglagay ng sunscreen. And then biglang magkakaroon ng malakas na hangin, and then biglang uulan ng snow, tapos biglang magkakaroon ng malaking blizzard, tapos biglang magkakaroon ng thunderstorm. Grabe. Ang ganda nga nung Kuwapao na yan. Grabe, Kuwapao nga ba yun? Sarap panoodin. Literal na bike and hike. So ito yung papuntang Mud Spring. Pero hindi tayo pupunta ng Mud Spring. Side strip lang natin to. Lugar na to, namimiss ko lang. So ano ba to? Asian Center for Biodiversity. Okay, so nandito pa rin yung mga lumang bahay no. Sarap siguro tumira dyan no. So yung nakakatira yata dito yung mga faculty member. Ito yung mga lumang bahay dati na may silong. And then siyempre nagbabago-bago na rin yung mga building dito. Pero iba ginagawa rin. Katulad itong bahay na to.
Parang 1950s pa na ayos. Parang ang sarap matulog dyan. Ang laki ng bahay. Siguro ang mga nakakarenta ng ganyan matatagal ng faculty member ng UPLB. Tingnan nyo guys yung bahay, no? Parang lumang luma na talaga. Dito lang yan sa UPLB. Okay guys, so practice pa rin ako ng butterfly. So marami pa akong pwedeng kainin bago matuto ng talagang proper technique ng butterfly. So nung kabataan ko hindi ko nagawa to eh. So ngayon itong edad ko, kung kaya ko pang mag butterfly. So tinitingnan ko kung tumatama yung pitik ko. Siguro konting practice pa para makita ko kung tumatama na yung pitik ng butterfly. So salamat sa YouTube at nanonood din ako ng mga basic butterfly, paano yung unang technique para matutunan ang butterfly. So ito, practice ulit tayo. So paa muna yung kick. Okay. Yung kick muna ng paa yung pinag-aaralan natin, tapos isusunod naman natin yung kamay. So isa pang pitik ng paa. So yun tinatawag na dolphin kick, pero alam ko medyo mali pa yon, pero may improve naman natin. Guys, so lalagyan naman natin ng kamay, siguro mga 2-3 pitik. Dolphin kick, and then may kasama ng pitik ng kamay. Okay, so medyo malayo pa tayo sa realidad, pero siguro tsaga-tsaga lang makukuha rin natin yung butterfly. Pahinga lang ng konti, pagod, pahinga lang muna ako, tapos repeat and repeat. Rally natin yung butterfly. Pulikat na. Pwede ka dito ko ba nag-display ka? So pahinga ng konti, pagod. So tingnan ko meron ako, tingnan ko kung tumatama na ako, pero siyempre marami pa rin mali doon sa ginagawa ko.
Pero try natin, konting motivation lang. Sana tumatama ako. So dalawang kick sabay kamay, hindi ako tumatama yung gawa ko. At least makikita ko to, marireview ko mamaya. Pag na-review ko, itatama ko ulit yung ginawa ko ngayon. Sa Sunday uulitin ko kung may tama akong magagawa. Pagod na ako, pahinga muna tayo. Ay nako, ang hirap mag butterfly guys. Okay guys, so ayun yung pag-aral natin ng butterfly. So tsagain lang natin, makukuha rin natin yung timing. So alam kong marami pa akong dapat malaman sa butterfly, pero tatry natin, tsatsagain natin hanggang sa matuto ko ng butterfly. Okay, so dito ko lang tatapusin ang aking vlog. Sa mga bago sa aking channel, huwag po natin kalimutang mag-subscribe at hit na rin po ang notification bell para lagi po ay updated sa aking video. Hanggang sa muli, God bless you. We'll see you on my next vlog. Bye bye.